What's up mga lods, this is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay hindi taong nakita sa side mirror niya, multong nagbabalat kayo pala bilang idolo niya. So panoorin natin to and make sure magsusubscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. So without further ado, let's go sa go! Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Let's go Goosebumps Top 5. Haunted Pub. Ang mag-asawang Alcock, owner and chef sa Long Arms Pub sa Wiltshire, UK, sila ay nagsiserve ng mga specialty food at presko at organic ang ginagamit nilang ingredients dito. Nabigyan pa nga sila ng recognition ng Michelin dahil sa quality ng mga pagkain na hinahanda nila. However, kilala din ang pub dahil sa mga supernatural events dito na mostly nagpaparamdam sa bar nila. Isang beses, habang ini-entertain ng bartender ang isa sa mga patron nila, ito ang nangyari. Especially from like a 96-year-old body that works so violent. Boom! May nabasag. For some reason, they were talking about the ghost in the pub. Paglakad ng babae sa kanan, makikita mo ang isang baso sa bottom shelf na walang ano-ano, bigla na lang pumutok ang baso. Wala. Hindi ito gumalaw o kahit ano. It just exploded on its own. Dahil sa nangyari ay napatulala na lang ang babae. Nakakatuwa lang din ang reaction ng matandang lalaking nasa bar dahil matapos nang mangyari, ginaya pa niya ang tunog ng The Twilight Zone. Ang nangyari kaya sa baso ay babala ng multo sa kanila na wag na siyang pag-usapan? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Paano nga nangyari yun? No? Nabasag out of nowhere. Diba? Ano yun lang yun eh. Pang yung area yun, dyan lang lalagay, pinapatungan ng mga baso na pwede nang gamitin pag magbibigay ng drinks. So, paano kayo mababasag yun, diba? The Witch's Doll. Isang ama ang nabahala nang madatnan niya ang mag-ina niyang takot na takot matapos niyang makauwi galing sa kanyang trabaho. Ang videong ito ay galing sa account ni Bexman Garcia. Siya ay nag-alala dahil ang laruang manika ng anak niya tila merong kakaiba dito. Ito ang kanilang kwento. Banda, acabo de llegar. Miren, está espantada mi niña. Porque escuchen, miren, acabo de llegar, vean. Acabo de llegar de trabajar, banda. Y vean, escuchen. Ve para allá, mi amor, ve para allá. Ve para allá, mi amor. Vean. Uy! Y aquí es donde les digo que están los jeroglíficos. Miren, los pentagramas, no son los pentagramas, perdónenme, es que me equivoqué. Miren. Y ya no tienes lo que les digo, ya es puro. Miren, aquí está mi esposa porque también se espantó. Vean. Pag-uwi ni Bexman galing trabaho, takot siyang sinalubong ng kanyang mag-ina. May maririnig kang tinig na nanggagaling sa malayo. Nang puntahan niya ang kwarto sa dulo, natagpuan niya ang manika sa sahig at ito ay tumutunog ng mag-isa. Ipinakita din niya na puno ng pentagram ang kwarto. Nang pulutin niya ang manika, luma na at puro dumi na ito, na lalong nagbibigay ng kilabot sa itsura nito. Noong sumunod na umaga, nagising na lang sila sa itapon yung parehong manika, ingay. no? Banda, vean, ahorita estaba aquí, banda, tranquilamente, ahora sí que yo pensaba ahorita no estar subiendo nada, pero vean, para que vean que no es chiste, tranquila, mi amor, no pasa nada, ve allá con mamá. Ay, no voy a ver. No. Vean. Pagtayo niya, pinuntahan niyang muli ang manika. Ito ay sira-sira na. Dito mo mapapansin na hindi pala ito de battery. Dahil kung titignan,
Puro bulak ang laman nito. Huh? Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang nakunan niyang huling pagtunog ng manika. Banda, la verdad yo ya no quería subir contenido de lo que me estaba pasando porque he tenido muy malos comentarios, pero vean, güey, vean. ¿Qué pedo? Ah? Gumalaw mag-isa. Katulad ng nauna, nagising siya sa ingay ng manika. Nung una, wala namang paggalaw na ginagawa ito. Pero sa pagkakataong to, nang itutok niya ang camera dito, makikita mo ang manika na tila nakatayo at nakalutang pa. Ito ay unti-unting umiikot papunta sa kanya bago ito bumagsak sa sahig. Ramdam mo ang kaba niya dahil sa lalim ng paghinga niya. Dahil sa nasaksihan niya ay hindi na nga niya nilapitan pa ang manika. Ito ba ay kontrolado ng masamang espiritu na tinatarget ang pamilya nila? O maaring ito ay gawa-gawa lamang? Ngunit bukod dito, ang isa ko pang ikinababahala ay ang health at welfare ng pamilya sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Hopefully okay lang sila at sana mapabuti din ang kalagayan nila. Ako yun, tatapon ko na talaga yun. No? Pagka ganun, yung itsura pa lang kasi nakakatakot na yung manika eh. Di ba? Yun ang napansin ko eh. Kung ako talaga, tatapon ko talaga yun. From the monument. In this short video, isang lalaki ang naglalakad sa temple malapit sa isang shrine o monumento sa Japan nang makarinig siya ng kakaibang ingay na nanggagaling doon. Curious, nilapitan niya ang Japan pala to. monument and as he inspects the place, For sure, ito nakakatakot. ang nangyari. Oo. Yung ungol na naman. Oh, may kumakanta ah. Uy! 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 Oh. Basta wala yung ano. Wala yung ungol ah. Nang ikutan niya ang monumento, sa simula wala naman siyang nakikita na kahit sino doon. Pero strangely, mas lumalakas ang humming sound as if someone is reciting a chant. Pagkatapos noon, nakita niya ang black hooded figure na nakatalikod sa kanya. Dahil dito, he got startled pero nang maibalik niya ang composure niya, bigla na lang din nawala ang black hooded figure na nakatayo sa gilid ng monumento. At kasabay ng pagkawala ng figura, ay sabay din naglaho ang ingay na naririnig niya. Chinek niya pang muli ang paligid ng monumento pero wala siyang nakita. Ito kaya ang kaluluwa ng taong nakalibing sa shrine o monumento na yon kaya nagpapakita ito sa kanya? Ganun pa man, ano ang masasabi mo sa nangyari sa kanya? Ikaw na ang magpasya. Uy, ano Mga pagka ganun? ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Support nyo to. Si Amang Ilaw Tales, Tagalog Horror Stories. Yung isa pang channel ni Goosebumps Top 5. Yan. Support natin yan. tuluyang takutan. Pet activities. Isang couple sa Amerika ang gumawa ng isang channel dedicated para sa aso nila. Ganun na lang ang pagmamahal nila sa asong ito na may pangalang Bingo at nagpo-post lang sila ng mga random stuff paukol dito. Katulad ng pamamasyal nila at iba pa. Ganun pa man, may 2 video si Bingo kung saan masasabi mong may entity na naka-attach sa kanya dahil may mga nagaganap sa bahay na nakasentro sa aso.
Sa unang video na to, nasa sala lang si Bingo kasama ang fur parents niya. As soon as Bingo looked up, dalawang bagay ang nangyari. Ang una ay ang pagkahulog ng cellphone na nakapatong sa armrest ng couch. At ang pangalawa, makikita mo din na nahulog ang isa pang itim na bagay na nasa likod ng headphones. These things happened simultaneously. At kung sino o anuman ang may gawa nun ay nakikita ni Bingo. Although you may think na coincidence lang ang nangyari, but in this next clip, you would think otherwise. Oh, Dito makikita mong kasama lang muli ni Bingo ang fur parents niya. Habang abala silang nakatitig sa screen ng cellphone nila, si Bingo naman ay tahimik lang na nagpapahinga sa sahig. Nung sandaling yun, dahan-dahan dumulas ang katawan ng aso pakanan na may parang humatak sa kanya. Sa nangyari, makikita mo ang pagkagulat sa kanya. To seek comfort sa naganap, agad-agad na pumanig ang aso sa sofa kasama ang mga fur parents niya. Normal ang response ni Bingo para sa asong natatakot. So, naniniwala ka bang may espiritong naka-attach sa aso? Luckily, after neto, wala nang iba pang hindi maipaliwanag na bagay ang nangyari kay Bingo. Side mirror. side mirror. Video na ito ay galing kay Martin. Siya ay isang music enthusiast at makikita mo naman ito sa page niya na puro tungkol sa music ang pinapost niya. Ngunit sa lahat ng mga artist na iniidolo niya, makikita mong katangi-tangi ang paghanga niya kay Hector Lavoe, Puerto Rican singer noong 70s. Ngunit ito ay pumanaw na mahigit 30 taon na ang nakalipas. Sa sobrang paghanga niya dito ay pinakikinggan ni Martin ang musika nito araw Mahilig man pala o sa gabi, classic song sa si bahay Kuya. man o tuwing siya ay nagmamaneho. Isang araw, habang siya ay nasa labas, isang litrato ang nakunan niya na labis niyang ikinatuwa. Ang sabi niya habang nagmamaneho siya, may napansin siya sa side mirror niya at sa gawing likod niya. Makikita mo ang mukha Ano na yun? nakangiti Oo nga, sa may kanya. mukha, no? Malinaw ang detalye ng mukha. Makikita mo ang ilong at bibig nito. Ganon din ang parang salamin sa mga mata nito. Nakakatakot. Pero ang sa itsura. kanya, ito nga daw ay ang espiritu ng favorite artist niya na si Hector. Makikita mo ang resemblance nito sa actual photo ng yumaong artist. Pero hindi lang yan ang nakunan niya. Dahil matapos ang ilang araw, muli niyang nakita ang imahe ng lalaki sa likod niya. At ito ang navideohan niya. Meron nga, oh. Katulad ng nalitratuhan niya, makikita mo ang parehong mukha na lumabas sa likod niya mula sa side mirror. Pero this time, mas defined ang features nito. Ito ay nakangiting nakatitig sa kanya habang nagmamaneho siya. Hindi mo nga maikakaila na meron itong similarities kay Hector Lavoe. Although nakangiti ang mukha, pero hindi mo maikakaila na may pagka-sinister ang itsura nito. Ang sabi ng mga nakapanood ng video ay ibenta na niya o hindi kaya ipabless niya ang kotse niya dahil ang mukha Oo nga, na dapat nakikita nga. niya ay hindi sa idolo niya. Ito ay kagagawan Ay. ng demonyo na dinidisguise ang sarili nito bilang ang Takot naman favorite to. artist niya para linlangin at kalaunan ay maging vulnerable siya sa kapangyarihan nito. Ikaw ka Goosebumps, ano sa tingin mo ang na-videohan ni Martin? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na din ang bahalang humusga. Bago matapos dito, masasabi ko lang, may chance na baka, ano lang yan, entity or bad spirit na nagdi-disguise o ginagaya yung idolo niya. Kasi kung tutusin, pwede sabihin nga baka nga dinadalo siya ng idol niya kasi pinakikinggan yung mga songs niya eh. Kaya lang kasi ang tanong doon, hindi naman sila magkaano-ano, di ba? Bakit magpapakita sa kanya? O, di ba? Kung tutusin, marami ding mga tao diyan sa kanila for sure na nakikinig din nung kanta nung artist na namatay na, di ba? Para sa akin, baka nga entity to na nagpapanggap. Di ba? So, yun. Sana ay Ayun kinilabutan pala. Dito pala yung last. So, yun. Nakatapos tayo
subscribe nyo to si Goosebumps Top 5. Ayan. So yun, thank you so much. See you in my next video and mag-iingat po kayo palagi.